Creamline Cool Smashers nakuha ang matamis na revenge laban sa Cherry Tigo Crossovers. Di pinaporma si Abby Maranyo. At Risa Sato, tila pinagtripan lang ang kanilang elimination round tormentor. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayo updated sa Creamline happenings. Creamline vs Cherry Tigo Crossovers. Susubukan ng defending champs na makabawi sa nakasweep sa kanila noong first round. Unang set pa lang, sobrang aggressive na agad ng Cool Smashers. 6-1 run agad ang kanilang nagawa thanks sa impressive spikes ni Gemma Galanza and the equally impeccable floor defense ng Girls in Pink. Maaga ring na-activate ang middle ng Creamline kaya umabot pa sa 10 ang lamang ng CCS. Sinubukan naman ni Ea Laure na buhayin ang kanyang team pero masyadong malaki na ang lamang kaya nasungkit ng Creamline ang set sa score na 25-16. Sa second set naman, uminit na ang isa sa MVP frontrunners na si Tots Carlos. Sunod-sunod na puntos ang ginawa niya at di makapalag ang crossovers. Gumana na rin ang net defense ng Creamline at unti-unti nang bumagsak ang body language ng Cherry Tigo. Nagpatuloy pa ang pagpapaulan ng malalakas na attacks ni Gemma kaya nakuha na naman nila ang set 25-21. Sa third set, nabuhayan ng bahagya ang CTC at nakipagsabayan na sila sa defending champs. Sa katunayan, sila pa nga ang nakauna sa first technical timeout kaya naging alive na ang kanilang fans sa arena. Pinangunahan nga ni Abby Maranyo ang comeback ng Cherry Tigo sa early part ng set. Pero sadyang determinado ang Girls in Pink na bumawi sa kanilang elimination round tormentor kaya hindi nila hinayaang makakuha ng momentum ang kabila. Gumanti ng malalakas na atake sina Alyssa Valdez at Pangs Panaga kaya nakuha ulit nila ang lamang. Tila nag-shutdown nga ang crossovers dahil sa sunod-sunod na atake ng Girls in Pink. Sa huli, nakuha ng Creamline ng sweet revenge sa mga scores na 25-16, 25-21 at 25-20. Isa sa mga naging highlight sa laban ay ang tila pang titrip ni Risa Sato sa CTC player sa third set. Isa kasing miss hit ang nagawa niya matapos ang miscommunication with Kyle Negrito. Pero ang nakakatuwang part, ang naging reaksyon niya nang subukan ng CTC Blackers na iangat ang bola. Naulit pa ang kwelang moment sa service line kung saan kung ano-anong pose ang ginawa niya to the delight of Creamline fans. Sa second set naman, isang strong facial hit ang nagawa ng Creamline kay Ponggay Gaston. Off the block naman sana pero sadyang napayungan ang palo ni Ea Laure at dumiretso ang bola sa ulo ni Ponggay. Talagang natumba ang nasabing player dahil sa lakas ng block ni Pangs. Samantala, block party nga ang nangyari sa laban na ito with the Cool Smashers tallying a total of 12 kill blocks. Itinanghal naman na player of the game si Kyle Negrito with 15 excellent sets and 6 points coming from 4 attacks and 2 blocks. Dahil sa panalong ito, balik finals na ang Creamline after so many doubts and criticisms ngayong season. Congratulations and welcome back to the finals, Creamline Cool Smashers! And that's it mga Kavali News! Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.